Okay, since ang title is Apoy sa Ibabaw, Apoy sa Ilalim, ano raw mas gusto niyong position? Nasa ibabaw o nasa ilalim? Ano ba? Siguro mas prefer ko sa ibabaw. Ako laban kahit ano, ibabaw o ilalim. Pareho lang yun. Ang bongga. Bakit pareho na? Dahil palaban ka talaga. Pareho lang masarap. Ang bongga. Oo. Yan. Ano masasabi mo dun, Ethan? Oo, pareho na daw masarap. Oo. Ano, comment na lang po ako sa ganun. Oo, parang nasarapan si Ria sa mga ginawa niya sa apoy sa ibabaw, apoy sa ilalim. Nako. Mas, so Ethan, the way you answer, parang mas conservative ka compared to Rian. Are you really that conservative? Or Di naman. Sakto. you're not just comfortable answering those kind of questions? Yeah. Yeah. So, saan ka mas komportable? So, how about doing the shooting, during the shooting of Apoy sa Ibabaw, Apoy sa Ilalim? Komportable ka naman sa mga ginawa niyo ni Rian? Yes po, komportable naman po ako sa lahat ng ginawa namin ni Rian. Kasi nag-uusap po muna kami before namin gawin yung mga scenes na kung wala naman po sa script, hindi ko po gagawin. And ayun lang. Yeah. Mga Okay. ganung bagay. Yeah. Rian! Oo. Sinatanong nila, idol mo raw ba pareho sina Rian Ramos at saka Marian Rivera? Oo, kasi parang pinagsama ang pangalan nila. Oo. Opo, actually, coincidence lang na family side po kasi ng mother ko is Rivera talaga. So, yun talaga yung prefer ko na gamitin since medyo popular naman. And Rian, kasi merong isang director talaga from earliest time ng career ko na nagtawag sa akin as Rian kasi matapang daw yung aura ko na I can do both like bida kontra bida, parang ganun. So, yun, kaya naging nabuo si Rian Rivera. Ganun. Kala pa naman namin kung saan ka matapang. Oo. Pero yung itsura mo lang. No? So, when you say matapang, may mga, syempre, iba akala mataray ka, di ba? Pero hindi ka naman napagkakamalang gano'n na mataray. Or Meron may din mga naman cases. May mga cases din naman po, siguro depende na lang talaga sa ayos ko. Napagkakamalan ako lalo kung tahimik, hindi ako nagsasalita. Sasabihin, yung atake mo naman. Ay, hindi. Hanggang sa ayun, makaget along ko na lang sila na kalog din pala ako. Ang bongga yan. So Rian and Ethan, okay, apoy sa ibabaw, apoy sa ilalim. Gaano katindi yung pinag-apoy ang mga eksena nyo? Siguro kung i-rate ko siya 1 to 10, andun ako sa 9.5. Kasi marami akong first time na ginawang mga love scenes dito na hindi ko pa ginawa ever since sa career ko sa VMX. Dito lang, yung mag-love scene sa gata. Yung gata, yeah. Yan. Okay, Rian? Yes, actually marami talaga kayong aabangan din and yung para sa akin kung i-rate ko naman siya, I'd say 10. Kasi first time ko rin pa maranasan yung dapat yung abangan. Yung Oh my medyo gosh. malagkit at mainit na pagmamahalan ng Bongga. character namin as Rebecca and Lester as Biko. Yan. Ang bongga mong salita, Rian. No? Talagang very catchy yung mga sinasabi. Yan. Pero yan, congratulations for Apoy sa Ibabaw, Apoy sa Ilalim. Thank you so Ethan, much. Ian, thank you. Thank you po. Thank you. That was Jude Lalin of Abante. For our next question, we have Kiko Escuadro of Radar PH. Hello po. Na-mention kanina marami na kayong mga nagawa sa BMX. Kay Ethan muna. Bago ka nag-BMX, ano ginagawa mo dati? Bago po mag-VMX, kasama po sa Click 5, yung grupo ko dati. Kasama ko doon sila Sean, Marco, Calvin, Carl, Mon. Hanggang sa yung Click 5, naging VMX 5 nung nag-show na kami dito sa Viva Cafe. And then, doon po ako nag-start sa grupo ko sa Click 5 kay Nylen. Doon po. Pero ikaw lang yung nakapasok sa BMX.
Actually, lahat po kami. Lahat ng Oh. nag-VMX 5 sa... Kasi pangalawang grupo na po yung VMX 5 pero same pa rin yung mga member namin. Ah. Sorry. Okay. Tinatanong lang nila, nasan na daw si Sean? Ay, wala po akong balita kay Sean ngayon eh. Pero nakikita ko sa social media parang maayos naman siya ngayon. Okay. Okay, si Rian naman. Rian, marami ka na rin nagawa sa BMX. Yes po. Bago ka nag-BMX, saan ka dati? Before, I'm also doing shootings din po. Like, extra, ganyan, and pageantry, and events. Opo, before. And bago po ako ma-discover ng aking manager, nag-join po ako sa Sex Debate ng It's Showtime and I won there as a daily winner. Yes, opo. Doon sinigaw ko po yung pangalan ko na Rian Rivera. Yun. Naging mahirap ba yung pagtawid mo from, syempre, iba-iba yung mga Yes. pinanggalingan? Yes, po. Naging mahirap ba for you maging BMX star? At first, medyo may may ilang, pero since I love acting, so in-embrace ko siya, and then mas naging artistic lang siguro ako. Kasi nga, syempre may kakaibang eksena, ganyan. So, yun. Minahal ko naman siya later on. Okay, balik ko lang kay Ethan. Ganun ka rin ba, naging mahirap pa sa'yo yung adjustment from group, tapos ngayon solo actor ka na? Medyo, pero nakapag-adjust naman na ako. Kasi before, pagka sa grupo talagang kailangan as one kayo. Dito kasi sa pagiging artist, solo ka lang. So, kailangan mong gabayan mismo yung sarili mo sa pinatahak mo. Thank you, thank you. Thank you. That was Kiko Escuadro of Radar PH. For our next question, we have Jojo Panaligan of Rider PH. Thank you. First question ko, Ethan, bakit buo pa din ba yung grupo na yon? Yung vocal, yung boy band, would you say? Wala na po kasi parang hindi na kami nakatuloy sa pag-show namin dito sa Viva Cafe actually. Ayun, wala na yung grupo namin nagka-watak-watak na. Pero okay naman po kami lahat. May mga communications sa mga sa isa't isa. So bakit pinili mo na mag-venture into acting instead of joining another group or maybe striking out solo? Siguro mas ginusto ko na po mag-focus sa career ko, sa pagiging solo. Kasi ayoko na po ng group. Ayoko nang sumali sa mga grupo-grupo. Dahil... Wala lang. Mas gusto kong solo na lang po ako. Yun lang. Salamat. Kay Rian, Yes po. Sorry. Rian, in line dun sa theme ng movie, ano ang tingin mo sa open relationship? May nakikita ka bang advantage doon? And is it for you? For me, meron siyang advantage and disadvantages. Siyempre, kapag aware ka sa open relationship nyo with your partner, meron kayong, ibig sabihin, meron kayong malalim na understanding and respect sa kung ano man yung, boundaries nyo sa isa't isa. And doon naman po sa disadvantage, of course, meron at meron talagang masasaktan. Yun, for me. Yun. Are you open to it? Pwede. Siguro depends sa situation. Kasi hindi ko pa naman nararanasan. Opo. Thank you. Ang last question ko sa inyong dalawa, what do you think naman of, again, in line with the theme of the movie, voyeurism? What do you think of that? Ikaw muna, Ethan, please. Sorry, ano po yun? Voyeurism, yung may nanonood. Yung may nanonood sa scene po namin? Sa akin okay lang naman kasi sanay na ako eh. Nakasanayan ko na simula nung gumawa ako ng VMX. Like, sanay na ako mag-love scene sa labas, sanay na. Nakasanayan ko na rin po kasi kahit na may tao, gagawin ko yung trabaho ko.
Pero yung in real life, may nanonood ng intimacy is hindi ko gagawin yan. Siguro, hindi talaga. thank you. Rian, please. Ako po, siguro sa work namin, oo, parang nakasanayan na lang din since talagang necessary na meron kasamang production during the scene. Pero in real life, maybe kasi medyo private person ako, so I can't, maybe. Maybe. Depende sa partner. Kung okay sa kanya. Kung okay sa kanya and kung, mag-init, gano'n, baka gano'n, matry yung fantasies mo, gano'n, di ba? Mahabol lang, Rian. Pag ikaw ba nag-shoot ng intimate scenes, may request ka ba sa director na sana siya lang yung lalaki nanonood? Or may ganun ka ba? Wala naman pong gano'n. Kahit sino naman po, basta professional naman po, katrabaho, will do. Salamat. Thanks, Jean. Thank you. That was Jojo Panaligan of Rider PH. Up next, we have Jojo Gabinete of PET. Hello, good afternoon. Hello po, good afternoon. Yung apoy sa ibabaw, apoy sa ilalim tungkol sa bibingka, di ba? Yes po. Si Rian, natuto ka bang magluto ng bibingka dahil sa role mo? Actually po, akala ko dati maano lang siya, mahirap. Pero nung during eksena, parang ginagawa ko na pala siya. During scene na parang syempre may pa-slow mo na minimix ko yung mga ingredients. Hanggang sa sinalang ko na siya, nagulat na lang ako, uy, luto na. Hindi lang pala kadali yun. Parang gusto ko siyang i-try sarili ko sa bahay. Pero kayong dalawa, alam nyo ba na noong 2002 meron ng movie na bibingka, pero ang title niya, Apoy sa Ilalim, Apoy sa Ibabaw. Whereas yung sa inyo, apoy sa ibabaw, apoy sa ilalim. Pinanganak na ba kayo noong 2002? Hindi pa po ako. Meron sila Pia Veloso tsaka si Francis Enriquez. May nanganak naman na po ako, pero I'm not aware of the movie. Opo. Tapos, Ethan, kanina yung tinatanong ni Kiko, yung tungkol kay Sean. Kasi si Sean yung pinakaunang, kung hindi siya naging inactive sa dapat yung Viva Max King, di ba? Oo. So, tapos ikaw yung pumasok, siya yung nawala. So, anong masasabi mo? Wala naman po akong masasabi doon kasi wala naman ng ibang VMX King at Viva Max King kung hindi siya lang kasi siya naman talaga yun. And wala naman po ako sa akin yun. And hindi ko rin po alam kung bakit bigla siyang nawala. Ewan ko rin kung ano nangyari sa kanya. Pero goods naman po kami ni Sean. Wala naman Kasi po kami. yung tita mo ang mentor discoverer niya, di ba? Si Yes Len. po, yes Oo. po. Yung So, walang manager ko nababanggit yung manager niya kung what went wrong na naghiwalay sila ng landas. Hindi ko po alam yan eh. Kasi ang alam ko lang po, okay na po silang dalawa ni Sean. Ayun lang. Nagkausap naman na po sila. Paki-explain nyo na lang dalawa bakit apoy sa ibabaw, apoy sa ilalim yung title. Ito po kasing movie to, about po to kay Rebecca, na nagbebenta siya ng bibingka. Yes po. Siya po si Rebecca, si Rian sa movie to. And kaya siya tinawag na apoy sa ilalim, apoy sa ibabaw. Dahil meron pa isa dapat kasama dito ngayon, si Julien, na ayun din yung isang kapartner ko sa movie to. Ayun. For me naman po, for my own understanding, kaya siguro siya tinawag na apoy sa ilalim, apoy sa ibabaw. Kasi, expectingly, meron pa pong isang character nga po na sinasabi niya na yun yung past niya bago ako dumating sa buhay niya. Kumbaga, meron siyang apoy sa ilalim, meron din siyang ako na apoy sa ibabaw. Parang ganun po siya. And, of course, bibingka. Kumbaga, yun yung pinaka-ano din niya. Kung paano kasi lutuin yung bibingka kasi di ba meron ding apoy sa ilalim, meron ding apoy sa ibabaw. Kaya yun yung title niya. Rian, mag-uumpisa yung streaming sa August 21, di ba? August 21. Right now, ang gumagawa ng history sa VMX si Angel Castro kasi sobrang lakas ng cream pie niya. So, ano ang pagkakaiba dito parang mas tangkilikin siya kaysa cream pie?
Actually, yes, sobrang, napanood ko nga rin po yung Cream Pie kasi sobrang talagang grabe, ang wild talaga ng eksena. Gano'n ka wild? Hindi pa namin napapanood. Ay, ichika ko po. As in, grabe, I would say na mafu-fulfill talaga yung fantasies ng every viewers. Yun yung madidescribe ko yung Cream Pie. Dito naman po, siguro, mafu-fulfill naman yung parang romantic na scene na hinahanap naman ng tao. Kumbaga, yung talagang nangyayari sa real life. And nilagyan lang namin ng konting twist kasi nga, meron siyang, yun nga, mainit na eksena na medyo malagkit na, oo, malagkit na mainit na nag-uumapaw sa pagmamahalan. Ganun siya. So palagay mo kaya mong tapatan yung pagiging daring ni Angel Castro? Of course, kailangan. Opo. Thank you. Thank you. That was Jojo Gabinet. Ginawa niyo dito sa Apoy sa Ibabaw, Apoy sa Ilalim. Siguro sa akin yung mag-love scene ng may gata sa buong katawan mo. Sobrang challenging sa akin yun kasi nasa labas kayo. Tapos, probinsya yun, di ba? Sa Antipolo. Tapos sobrang lamig sa labas. Tapos sobrang lamig din ng gata na ibubuhos sa katawan. Sobrang challenging sa akin yun kasi lamigin na akong tao. Dahil na pagka nasa labas, iba kasi yung lamig ng nasa labas ka, nasa aircon ka lang. Ayun lang. Ayun yung pinaka-challenging sa akin kasi parang magkakasakit na ako pagtapos nung scene natin na yun. Sobrang pagod na pagod ako kasi sobrang daming position at saka sobrang daming shot na ginawa sa love scene na yun. Kaya medyo paulit-ulit namin ginawa hanggang sa makuha ni Direk yung pinakagusto niyang shot na makuha. For me naman, parang same lang kay Ethan. Kasi nga first time namin pareho ginawa yung scene na yun. And yun nga, nasa labas. And hindi lang yun yung scene namin na ginawa sa labas, meron pa sa may sagingan. So yun yung mga aabangan nyo po na eksena. Pero may isi-share ba kayo ng pinaka memorable or funniest BTS habang ginagawa niyo yung mga scenes dito sa movie na ito? For me, yung kasi meron kasing storyline dito na iniligtas namin siya galing sa pagkakasalvage. Yes, ganun. So, ang tagal lang nakahiga doon sa may damuhan. Ang dami ng gumagapang sa buong katawan niya kasi naked siya. Yun. So, yun. Naawa ako sa kanya that time. Pero kailangan namin matapos yung eksena. So, yun lang po. Sa akin yun din mo, yung time. Parang hindi na ako komportable na kasi sobrang dami nang gumagapang sa likod ko. Eh, syempre wala po akong suot. Kahit brief tinanggal ko. Ang nakapatong lang sa akin yung mga damo-damo, gano'n. Yun, sobrang tinis ko lang din yung time na. Tapos ang tagal pa. Thank you, Jim. Thank you. Thank you. That was Richard Paglicawan of Lionheart TV. For our next question, we have Erwin Santiago of Bandera. Rian, tanong ko muna, yung idol mo ba si Marian Rivera or si Rian Ramos? Both actually, kasi Okay. alam naman natin na talagang mga batikang actress yan at sa ganda talaga, talagang nangunguna yan sila. Sa sila Oo. yung inspiration ng screen name mo na Rian Rivera? Yun nga po, may history din talaga kung bakit nabuo si Rian Rivera. Sige And na. coincidence lang talaga na, ayun nga po, may isang director na nagpangalan sa akin na Rian dahil sa aura ko. And then Rivera naman kasi family side ng mother ko is Rivera talaga. So yun, pinag-combine ko siya. Naging pinag-combination nga nila Rian Ramos at Marian Rivera. Which is okay lang din naman kasi ina-idolize ko din sila kasi ang gagaling nilang actress. And sana, maibigay ko din naman, o mabigyan ko ng katarungan ng mga pangalan nila in this industry. Correct.
Rian and Ethan, gano'ng ka-wild or gano'ng ka-intense yung mga ginawa yung sexy scenes sa movie? Siguro kung i-rate ko ulit to, nasa 10. Lalo na yung mga love scene talaga namin sa labas. Sobrang wild nun. Like, kita yung buong kaluluwa namin. As in, kita lahat. Parang nakatag lang sa akin. Yun lang, yung plaster ng kiss mo. Tapos, all in all, all out po ako. Sa akin, siguro ito yung pinaka daring na ginawa ko, lalo na yung mga love scenes sa labas. Kasi sa mga iba kong ginawang movie, wala akong masyadong ginawang. So, Dito tinodo lang. mo dito. Tinodo ko dito yung love scene ko sa labas. Kay Rian, Sorry, ano po ulit yung question? ano yung mga yung pinaka-wild or pinaka-intense na ginawa yung love scene ni Ethan? For me, naging all out din po kaming dalawa. Even in our very first scene, kasi love scene agad yun. So, parang andun kasi yung lahat ng energy namin kasi first scene, di ba? Tapos love scene agad. So, andun yung energy. Andun yung parang mas intimate siya kung titignan. And then, yung pinaka-wild pa is yung sasagingan. Yes, sa butik yung sinasabi ko kanina. Yung sasagingan naman po is kahit halos kagatin na kami ng antik doon, go with the flow pa rin. So, The show must go on. Inanti kayo? Yes. Proud na Makati kami. ba? Makati? Opo. Pero wala eh. So, kailangan maging professional. So, minsan yung mga ungol namin doon, totoo na eh. Kasi masakit talaga like, ganun. Kasi hinakagat na kami nung time na yun. So, yan. Panoorin niyo po ito. Ethan, last question ko. Paano mo iningatan yung dalawang leading ladies mo dun sa mga sexy scenes ninyo sa movie? Ako po kasi, lalo na pagka may magla-love scene na kami ng partner ko, tinatanong ko sila yung mga restrictions nila, kung ano yung mga ayaw nilang mahawakan, kung ano man yung mga pwedeng gawin, ganyan. Ayun, nag-uusap naman po kami dalawa. Tsaka syempre, sinasabi ko rin sa kanya na komportable ka ba na maraming taong nanonood sa paligid natin. Kasi pwede naman natin silang paalisin para maging komportable siya. Alam niyo yun. And ayun, sinasabi ko sa kanya na pwedeng yung camera, director, tsaka AD lang yung makakita sa atin. Depende sa kanila. Sa akin kasi wala namang problema. Kaya sa ganung bagay ko sila pinoprotektahan, lalo na sa mga love scenes. Tinatanong ko sila sa mga restrictions nila. Thank you, guys. Thank you po. Thank you, that was Ervin Santiago of Bandera. For our next batch, please do stand by Miss Kate Adahar of Random Republica, Naz Tabares of Pelikula Mania, Jayco Manangan of Jayco TV, Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Our next question will be coming from Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon. Marami na kayo nasagot tungkol dun sa pelikula, no? Ano yung best and most challenging parts ng pagiging VMX star? Yung best at pinakamahirap na parts ng pagiging isang VMX star? Siguro yung best part na lang for me kasi syempre, malaki talaga yung potential being part of Viva. Kahit na sa VMX kami, no? And then yung challenging part talaga is that, syempre, we have to show the inner side of ourselves. So, yan lang naman for me, ang pinaka doon. Sorry, ano po ulit yung question? Ano yung best part ng pagiging VMX star? Ano yung pinaka na-appreciate mo sa pagiging isang VMX star? Ano rin yung pinaka-challenging? Siguro dun ako sasagutin ko yung pinaka-challenging. Kasi pinaka-challenging sa akin nung pumasok ako sa VMX is yung maghuhubad ako. Tapos malalaman ng magulang ko. Kasi parang 18 years old ako pumirma ng kontrata sa VMX. And then, ayun yung pinaka-challenging part, yung unang-unang gawa ko ng
launching movie ko, yung Langit Meet. Kasi wala akong experience magubad sa camera. Wala akong experience umarte ng ganon. Hanggang sa natuto na nahasa sa mga projects na dumadaan sa akin. Ayun. And ngayon na nandito na kayo, umaarte na ilang projects, ano yung pangarap niyong magawang project? Kung kayo yung magde-decide, ano yung dream niyo, role or movie project? Siguro pinaka-dream ko sa movie, action talaga, action drama. Yun yung gusto ko, yung barilan, suntukan, mala Gerald Anderson tsaka Richard Gomez. Yung ginawa nilang tawag dito, yung Blood versus Beauty. Yan. Mga Gutierrez, no? Yan, Richard Gutierrez. Ikaw? Ako naman po, same with Ethan pa rin. Action sexy. Parang dream ko talaga magkaroon ng role na parang Charles Angels, gano'n. Opo. Salamat. Thank you po. Thank you. That was Kate at the Heart of Random Republica. Up next, we have Nas Tabares of Pelikula Mania. Hello, ilan na rin yung projects yung sa BMX, no? Komportable na ba kayo na nakahubad sa camera or sa mga intimate scenes nyo? Gaano na kayo komportable? Ako, komportable na ako sa paghubad ko sa camera kasi parang ilang beses ko na ginawa. Hanggang sa, ayun nga, syempre nung una, talagang hindi ka magiging komportable. Lalo na kung wala kang experience sa pag-aarte sa VMX, talagang mabibigla ka. Kasi maghuhubad ka, tapos may tatlong kamerang nakatutok sa'yo. Diba? Sino hindi may ilang doon? Hanggang sa makasanayan mo na. Ako naman, yes po, parang nag-get used into it na lang. Pero syempre, may mga some points pa rin na kagaya niyan, may mga outdoor scenes na syempre, kahit ako na nagsasabi ako kay La Direk na, Direk, baka pwedeng mas sarado pa natin yung location kasi baka, syempre for safety, baka may ibang makapag-sneak ka out, ganyan. So, yun, tinisecure ko rin naman yung sarili ko kapag may mga some points na medyo ilang ako sa ganong situation. Yan lang naman po. And as artist, ano yung bilang artista na parang na-fulfill sa inyo sa paggawa nitong Apoy sa Ibabaw, Apoy sa Ilalim? For me, na-fulfill ko dito yung dream role ko as a Marimar. As you can see naman sa outfit ko, inspired by role na Marimar. Kasi yun po talaga yung pinoportray ng character ko as Rebecca. So, it's more like a romantic movie, ganun, na merong leading lady and may leading man, ganyan. So, yes, love story talaga siya na parang ako dito si Marimar version, ganun. Siya naman si Biko, as sino ba to? Si Ding Dong. Si Ding Dong, yung parang ganong Seryo. Oo, seryo. Parang ganun kasi yung atake ng ginawa namin na Shindero siya dito. Ganon. Na mai-inlove siya sa isang probinsyana na fashion designer. Kaya makikita niyo yun sa the way siya manamit. Ganon. Kasi parang laging siyang maayos manamit kahit probinsyana siya. Ganon. Tapos laging kolotera ako dito. Ganon. So yun po, abangan ninyo. Thank you. Thank you. Thank you. Now is Nas Tabares of Pelikula Mania. Up next, we have Jayco Manangan of Jayco TV. Hello guys, hello Rian, hello Hello. Ethan. Hello. Yun na nga, nasabi na nga na parang Marimar look mo. Kasi di ba yung when you enter, grabe, parang you look so gorgeous sa look Thank you mo. so much. Kumbaga, may statement pala talaga siya sa pelikula ninyo. And Ethan, what can you say about her look? Ganda. Ganda niya. Thank you. Diba? How did you prepare for that look? Like talagang yun na ba talagang kinoncept mo for this? Yes, actually with my makeup artist si Mami Jo, sinabi ko talaga sa kanya na dream role ko kasi si Marimar, so it's like a dream come true. So sabi ko, Mami, gusto ko sa press con atake ko pa rin si Marimar. Ganon. Ayan, diba?
iba, ito naman, ano yung lesson na, dito sa pelikula at bakit nila kailangan unahin panoorin sa BMX? Siguro yung masasabi kong lesson dito, huwag kang maging sakim. Sakim ba yung tawag? Huwag kang maging sakim kung ayaw mong mangyari sa'yo. Rian. Same thing. Siguro, kasi umiikot nga na yung story sa betrayal. And it's for you to find out na lang kung bakit, gano'n. Siguro, ano pa ba? Na-mental block ako doon na. Ano pa ba? Siguro, huwag kang titigil mangarap. Kasi may kanya-kanya tayong time in our life. Darating at darating ang para sa'yo. And God's perfect time. And yun, magpaka-totoo ka sa sarili mo, sabi ni Ethan. And correct me if I'm wrong, is it your first time working with each other? Yes, actually. Yeah, and how was it working with each other? It was good naman kasi sobrang professional na actress naman ito ni Rian. Like she said kanina na sobrang kabugera siya. Yun, kaya medyo naging close kami ng konti para ano namin yung mga scenes na kailangan namin gawin. Ayun, nag-usap na mga kami and ayun, sobrang bait niya at sobrang kabog niya kasama. Rian, how was Ethan as an actor? Makulit si Ethan eh. Medyo, ano sabihin? Inaate niya kasi ako. well, aminado naman ako doon, naate niya talaga ako. But, syempre kapag sa eksena, di ba, parang, uy, mayos ka muna in character tayo. So, ganun. Ethan is easy to get along with and professional din siya. Actually, kung i-describe ko siya, medyo conservative nga din siya, no? Pero, despite of that, nagawa niya pa rin and nabigyan niya talaga ng justice yung character niya as seryo. Biko, actually. So, yun. Ano pa ba? Magaling siya umarte. Yun yung masasabi ko. And nag-jive kami doon kasi, well, I'd say na magaling din naman ako umarte. So, yun. We can't wait for that scene. Thank you. Thank you so much. Thank you. That was Jayco Manangan of Jayco TV. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Hi guys, hi Rian. Hello. First question ko sa pelikula nito kasi you have your characters that are, you say, parang quirky kasi di ba parang Marimar and Sergio. So ano yung parang similarities nyo na lang sa characters that you are portraying? O ano yung pagkakaiba ninyo sa characters na pinaportray ninyo? Sa akin yung similarities ko with my character, siguro mataas yung pangarap ko, yes. And yun yung character ni Rebecca. And isip bata rin ako at times. And yun din naman ang pinapakita ng character ko sa story. Siguro yung difference lang is mas fierce ako sa personal, mas palaban, gano'n. So, yun lang po. Sa akin siguro yung sa character ko is kaya kong mamuhay na kahit na kaya kong mamuhay na mahirap at kaya ko rin mamuhay na magaan lang, hindi mahirap. Ayun. So hindi parang similarities mo sa Yun yung pinaka-similarities ko sa character ko na ginanap ako dito. Yung kayang mamuhay ng walang-wala na, kaya rin mamuhay ng meron na. comfortable yan. And ano yung difference? Wala naman. Wala naman ang difference. Okay, sige. Tapos last question na lang, parang light question lang. Kung magiging apoy kayo na magpapainit, would you be the apoy na nasa ibabaw or apoy na nasa ilalim? Gusto ko yung apoy na nasa ibabaw. Bakit? Wala lang, para kakaiba. Yung apoy nasa ibabaw, di ba? Usually kasi nasa ilalim yan. Okay, and Rian? Sa akin kasi, usually naman kapag, kung sa buhay natin to, the base, talagang yung sa ilalim, yung mostly ginagamit natin. So, siguro, yun na lang din yung pipiliin ko since yun talaga yung
ginagamit natin sa pang-araw-araw, apoy sa ilalim. Yan. Okay, salamat. And Thank you so much. Yes, thank you. Thank you. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. And for our last set of questions, we have John Basco of Cap Film Dome. Hello po. Hello. Congrats sa Hello po. film. Thank you so much. Since na-mention po ni Ms. Rian kanina na romance yung parang genre ng film, ang question po for the both of you po, ano pa yung ibang genres na gusto nyong i-act or parang dream nyo na talagang genre before po? Thank you. Sa akin, action. Sexy talaga. Oo. Pwede din naman po yung horror. Gusto ko rin matry yung sarili ko sa horror. Oo. So, yun lang naman po yung dream roles ko. Kasi hindi ko pa natatry yung talagang yung malalim na na action tsaka horror. Sa akin yun din, yung tulad nga na sinabi ko kanina, action drama, yun yung pinaka-gusto kong ganapan. Inaabangan ko mangyari sa karera ko, makakuha ng ganun. Pero meron naman na akong nagawa. Like yung balehibong pusa, tsaka warat. Yung warat, yung ginawa ko sa Pampanga. Action din naman siya, pero yung action kasi na hinahanap ko, yung talagang barilan, suntukan, yung mga mahabang eksenang ganon, takbuhan, yung mga ganon. And last question po, sino pong actor or actress po yung dream nyo po maka-work? Siguro si Gerald Anderson. Yung pinaka-idol ko talaga. Sa akin naman, di na ako lalayo. Siyempre kay Marian Rivera at Rian Ramos. Yung gusto kong maka-eksena. Soon, diba? Thank you po. Thank you. Thank you very much. That was John Basco of Cap Film Dome. And that concludes your Q&A. Thank you so much once again to our dear friends from the media, our influencers. Thank you very much for all your questions this time. Ethan and Rian, it's time for your thank yous, your invites, and a few words before you wrap up. Go ahead. Ayun po, sana po abangan nyo yung Apoy sa Ilalim, Apoy sa Ibabaw. Only on VMX. August 21 na po siya i-release. Maraming salamat po. Ayan, I'd like to invite you all, please support and watch our latest movie here in VMX, Apoy sa Ibabaw, Apoy sa Ilalim. Soon streaming na po yan on VMX this August 21. And of course, I'd like to take this opportunity as well to promote my upcoming movie din this September 3 na po yan, POV, Pasilip on VMX. And please follow me on my social media account, Miss Rian_Rivera. Ayun. Thank you so much for coming to you all. God bless.